Pag-uusapan po natin ito po, yung, detalye po nitong sa Pardo ng UAE. Punong-puno pa talaga ng kasinungalingan o panlilito 'no, panlilin lang, yun ang pinaka-right word 'no. Actually hindi sila nagsisinungaling kung babasahin mo yung ano nila parang, nililin lang nila yung mga tao, eh. Meron naman po talagang pinardon pero mali po yung gustong palabasin ng gobyernong ito. Tapos eto po, ko-conduct na rin po ng sariling war on drugs probe itong Senado. Bakit po takot na takot si Abante at saka 'to si De Lima na maging bias yung senador? Yung House of Representative po ba hindi bias? 'Di po ba? House of Representative po nagko-conduct ng war on drugs, hindi bias. Baka mabisto ba yung kung sino ang tunay na nagsisinungaling? Kasi yung mga sinasabing hearsay nila Garma, nila Kerwin Espinosa, hindi po kino-question ng mga congressman, eh. Tuloy-tuloy lang, eh. Sinasabi pa ganito po magtanong, halimbawa isang halimbawa lang, mamaya na, introduction pa lang. Kaya ako biglang napabalita kasi, marami pong, balita ngayon. Siguro 'pag may chance pa, pati po 'tong Pogo 'no, at tungkol sa ICC. So, 'yan po mga pag-uusapan natin. Unahin na po natin 'tong yung panlilin lang 'no. Ang husay po hindi ko maintindihan kung bakit itong gobyerno na 'to, sa tingin niyo po ba hanggang ngayon minamaliit niyo pa rin yung kakayahan ng social media na yung sinasabi ninyo ay puwedeng ma-expose? Ilang beses na po ba kayo nagsalita tapos wala na pong tiwala, eh. Alam niyo itong gobyernong 'to, sagana sa fact check ng mga social media. 'Pag may sinabing parang kakaiba, tignan niyo, sanay po ang gobyernong ito na pangako pa lang pinagmamalaki na, 'di ba? Pangako pa lang 20 pesos na bigas, tuwang-tuwa sila, "Hindi kinaya ni Duterte 'yan." Tapos wala naman pala. Yung mga pangakong magiging 29 pesos ang bigas, yung pala sa kadiwa lang, 'no? Yung pangakong sa ganitong petsa, 34, yung ang dami po nilang, yung pangako nila na sa 2028 bababa na presyo ng bigas, magkakaroon panay po drawing sa madaling salita 'no, drawing. Pero sinasabi po nila 'pag meron palang plano. Kaya nagtataka ako out of the blue, biglang nagpardo ng 143 Filipinos na hindi pinagmalaki ni Marcos na may ginagawa silang hakbang. Ibig sabihin, wala talaga silang hakbang do'n, 'no? Kaya tamang hinala ko nung binabalita na, nagpalaya ng 143 Pilipino. Okay. Ano po ang katotohanan? Ito po ang katotohanan. Ah, 'Wag na po tayong yung hindi, ano muna yung sinasabi nila. Ito po ang basehan 'no, Philippine News Agency naglabas po 'to. Ito po, pinaka-reliable po 'to nung panahon po ni Pangulong Duterte at ng mga naunang presidente. 'Pag lumabas na po sa PNA, Philippine News Agency, ano na po 'yan 'no, as good as ano na 'yan, talagang pahayag na ng Pangulo, wala ng fake news diyan. Kasi aminin man natin at hindi, marami talaga kahit sa social media, punong-puno rin ng fake news, eh, 'no. So yung PNA, Philippine News Agency, talagang ito po ay, opisyal na pahayagan ng gobyerno ng Pilipinas. So 'pag, dito na lumabas, pagtitiwalaan mo na at dito po kinuha ng maraming mga media natin yung balita na nagpalaya sa 143 Pilipino. Ayan po, Marcos thanks UAE. Ito po ay October 15. 2 araw pa lang po nakakalipas. Marcos thanks UAE President for pardon of 143 Filipinos. So tapos yung nakalarawan diyan, mukha ni Presidente Marcos na
tumatawag sa telepono. Parang, oh, thank you at pinagbigay, parang ang dating sa atin, tapos pinagmalaki na ng mga vlogger at mga tauhan sa social media nitong administrasyon na 'to. Parang ang dating, dahil sa tawag na yun ni Marcos, kaya pinalaya yung 143 Filipinos. Pero ano po ang kaayan? Basahin natin. President Ferdinand Marcos expresses gratitude to United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed for the pardon of 143 Filipinos. Kulang kayo hihimay-himay natin to. Marcos, in a social media post Tuesday, said he talked with UAE President over the phone where they discussed the flourishing ties between two countries. O, di ba? Pinapakita na tumawag, tapos sa picture, pinapakita na nakangiti si Marcos na tumatawag sa telepono. So, ibig sabihin, sa unang dalawang statement, may kinalaman yung magandang relasyon ng UAE at ni President Marcos sa pagpapalaya ng 143 pagpapardo ng 143 Filipinos. May masama ba ron ba dong? Wala. Masaya tayo na meron nga pardon na 143. O eto pa, idagdag pa natin. Ito po si Romualdez, no? Ayan, sa Manila Bulletin. Sabi po, Marcos strengthening of ties with UAE vital to the pardon of 143 Pinoys, says Romualdez, no? So yung magandang ugnayan daw po ni BBM at saka ng UAE, ayun po yung vital sa 143 Filipinos pardoning sa Middle East. Okay. Yan yung sinabi ng PNA, ni Pangulong Marcos at ni Martin. Pinalalabas nila na ang laki-laki ng papel ni Pangulong Marcos. Hindi ka ba natutuwa ba dong na may 143? No? 143 na Pilipinos na pinalaya ang UAE? Natutuwa po ako. Pero ano po ba yung katotohanan? Ibig sabihin, hindi po 143 na Pilipino. No, hindi lang po pala Pilipino 'yan. May kasama rin pong ibang mga lahi. At ito po ay taon-taong ginagawa ng UAE. Nagpapalaya ng mga bago sa Union Day. No? So natural po 'to at ang pinalalaya po nila hindi po kasama yung hindi po kasama yung tinatawag nating mga drug offender, yung mga ano lang, yung mga offense lang mahihina lang. So hindi po kasama rito yung mga death row. No, wala po yung mga bibitayin. So yung 143 po, hindi po purely Filipinos 'yun. Ayon po dito, no. Ito po ay iba't ibang lahi. At ito po ay pardon. Ginagawa nila taon-taon. Mayroong request o walang request yung mga Pilipino. Usually po, para hindi lang po tayo malito, no? Usually po ang pinakikiusap natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakikiusap po natin sa mga bansa, yung bibitahin. Yun po yung, yun po yung ano natin. Pero yung mga lesser offense, hindi po natin pinakikiusap yung mga lesser offense na yan. Yung mga makukulong lang na 1 taon, 2 taon, wala po ako nabalitaan na pinakikiusap yan. Yun lang po pala yung pinardon nito at hindi po yung 143. Hindi. Okay? So, wala pong problema na magbigay ng pardon yung UAE. Tsak dyan may kasamang Pilipino na napardonan. Pero taliwas po sa gusto nating mangyari na yung magawa ng paraan yung mga nasa death row. Kasi wala na tigok na sila pagkatapos pag hindi nagawa ng paraan. So, tinama lang po natin yung mga pagmamagaling, no? At yan po hindi through the efforts of the President, kung hindi yearly ginagawa po yan. At yan po ay alam ng mga OFW natin na taga UAE. Okay. Ngayon, usapin ng death row. Alam nyo, sana hindi na lang nagsalita si Pangulong Marcos, no?
may sinabi po siya rito sa isang panayam niya na medyo nakakaawa po, no. Ito po yung sinasabi ni Pangulong Marcos habang siya ini-interview. Wag ko nang iparinig kasi mahina naman. We tried everything. Ayun po yung salitang deserve, no, na malungkot po para sa mga Pilipino. Na trinay naman daw po ng mga natin ang lahat. Pero talagang ganun yung we tried everything for many years and the Saudi government really tried to look and be sure that the judgment of Hanging was deserved. Ang pangit pong pakinggan, no, na parang tayo pa nangangatwiran na deserve yun kasi ni-review na yan ng Saudi. Wala na tayong magagawa. Yan yung batas nila. At tingin ng Saudi government ay deserve yung pagkamatay ng OFW. Ang pangit po bilang presidente na marinig sa inyo. Dapat hindi na lang kayo nagsalita na pinagtanggol yung Saudi government na deserve ng Pilipino natin na mabitay sa bansa nila, no? Kasi Filipino president po kayo, hindi naman po kayo spokesperson ng Saudi Arabia. Yun lang po yung tsaka sana wag niyo na po ipagmalaki yung mga yung mga napardo na wala naman kayong kinalaman. Kasi taon-taon naman yan at hindi po, sabi ko nga, dami palang Pilipino, no? Pinalaya. Libo siguro Pilipinong nakakulong doon sa UAE.